Psst! Halika, lumapit ka. Mayroon akong isang sikretong ibubulong sa'yo. Isang kwentong galing mismo dito sa ating hardin. Alam mo ba, bawat halaman dito sa hardin may kanya-kanyang kwento. At ngayon, ang sitaw ang bida. Handa ka na bang pakinggan ang dalawang kwento niya? Yung isa, alamat. Yung isa naman, galing sa totoong buhay. Tara, simulan na natin. Okay, uumpisahan natin sa alamat. Siyempre, tulad ng lahat ng magagandang alamat, nagsimula to noong unang panahon sa isang nayon na may isang bayaning. Naku, kakaiba talaga. Sa isang malayong nayon na ang pangalan ay Tralala, doon nakatira ang bida natin si Tao. Kilalang kilala siya, hindi lang dahil sa kanyang berdeng mga mata, kundi dahil sa kanyang lakas at busilak na puso. Mahal na mahal siya ng lahat kasi handa siyang tumulong kahit kanino. Pero isang araw, biglang nagkagulo. May sumigaw, "Tulisan! Tulisan!" Sinugot ng masasamang loob ang nayon nila. At syempre, sino ba ang unang rumesponde? Si Tao. Buong tapang niyang hinarap ang mga tulisan para ipagtanggol ang kanyang mga kababayan. Ginawa ni Tao ang lahat. Lumaban siya ng buong giting. Pero sa kasamaang palad sa kanyang pagtatanggol sa nayon na sobrang mahal niya, siya ay nasawi. Pero dito na nagsisimula ang hiwaga. Kasi doon mismo sa lugar kung saan inilibing ang bayani nilang si Tao, may isang kakaibang halaman na tumubo. At alam niyo ba kung anong itsura? Mahaba, berde, at parang maskulado. Katulad ni Tao. Kaya naman, bilang pag-alala at parangal sa kanya, tinawag nila itong sitaw. Ang ganda, no? Pero alam nyo, ang mga alamat o alamat sa atin ay hindi lang basta mga kwentong pampatulog. Ang totoo, para silang baul na puno ng mahahalagang aral. So ano nga ba talaga ang gustong ituro sa atin ng kwento ni Tao? Ano yung pinaka-importanteng aral na iniwan niya? Well, una, yung katapangan sa harap ng panganib. Pangalawa, yung kahalagahan ng pagtutulungan sa isang komunidad. At syempre, yung pagsasakripisyo para sa ikabubuti ng mas nakararami. Ipinapakita rin ito na kahit may mawala, may bago at magandang pwedeng isilang mula dito. Ang kabayanihan pwedeng sumibol ulit kahit saan yun ng isang halaman. Okay, yan ang alamat. Pero gaya ng sabi ko kanina, may isa pa siyang kwento. Yung totoong kwento niya, yung historical journey, ika nga. At maniwala ka sa akin, kasing ganda at kasing interesante rin to. Tingnan natin yung pagkakaiba. Ayon sa alamat, ang sitaw ay tumubo mula sa libingan ng bayaning Sitaw dito sa Pilipinas. Isang mahiwagang pinagmulan, di ba? Pero sa kasaysayan, ang sitaw pala ay isang manlalakbay. Galing pa siya sa South at Central America at nag-ikot sa buong mundo. At hindi siya basta sumulpot. Inalagaan siya ng mga tao sa daan-daan taon para maging ganito siya ngayon. Magkaiba man ang kwento, yung alamat at yung kasaysayan, may isang bagay na nag-uugnay sa kanila, yung lakas. Dahil yung lakas ng bayaning sitaw sa alamat, buhay na buhay yan sa totoong kapangyarihan ng sitaw sa nutrisyon na binibigay nito. Ito na yung tunay na powers ng sitaw. Mayaman ito sa vitamin A para sa ating paningin, para kasing talas ng mata ng isang bayaning nagbabantay. May folate rin ito o vitamin B na importante lalo na sa mga buntis. Tapos andyan ang vitamin C na parang kalasag ng ating immune system. At syempre yung fiber para sa maayos na tiyan at malusog na puso. Diba? Tunay na lakas? Teka, pag-usapan natin sandali yung folate. Sobrang importante nito lalo na para sa mga kababaihan. Sa katunayan, sa isang pag-aaral noong 2008 dito sa Pilipinas, lumabas na mahigit 20% o isa sa bawat 5 babae ay kulang sa folate. Kaya naman napakahalaga ng mga pagkain tulad ng sitaw na sagana dito. So ayan, 2 kwento, iisang bida. Meron tayong kwento ng kapayanihan at mahika at meron din tayong kwento ng siyansya at kasaysayan. Pero sa huli, pareho silang tumutukoy sa isang bagay, na ang sitaw ay pagkain na nagbibigay lakas. Kaya't mapakwentong bayan o mapa science, iisa ang aral. Ang bawat hibla ng sitaw ay nagdadala ng kwento ng kabayanihan at kasaysayan. Lahat nasa iisang plato. Ito'y simbolo ng lakas, sustansya at ng ating mayamang kultura. Kaya sa susunod na haharap ka sa iyong plato,
Subukan mong tanungin, anong mga kwento kaya ang nagtatago dyan? Dahil baka yung simpleng gulay na kinakain mo tulad ng sitaw ay may sarili ring alamat at kamanghamanghang paglalakbay na gustong ibahagi sa'yo.